What's up YouTube, Chin here, back at it again and welcome back to the channel guys. So today we will be doing another review and this time it's crypto farms naman ito. Ayan o. Papakita ko sa inyo kung magkano yung investment dito and then yung potential ROI niya din kung gaano katagal at saka ano din yung income dito sa gimmick dito. Nakakuha na tayo ng tatlong equipment packs. So i-unpack natin yan and sana makakuha tayo ng epic guys. Sa mga hindi pa nakakapag-register no, sa ating hashtag All Out Giveaway Episode 1, make sure to fill out the form, yung Google Forms link nasa description ng video. Make sure to be active then. Like, comment on what you think about the video and then put that hashtag All Out Giveaway Episode 1. Also guys, good news kasi si Binance nakipag-partner na sa atin. So, make sure to use the link para makapag-register ng new account. Ilalagay ko sa baba yun. 10% discount lifetime pag ginamit ninyo yung referral link and nag-register kayo ng account using that. Tapos, yung mga raffle natin na giveaway, mga crypto tokens na giveaway natin, doon natin isi-send sa Binance account niyo. So make sure to use that link. It will be in the description of the video then. Okay, so start tayo. Okay, so unahin muna natin yung website guys. Tingnan natin kung ano yung mga dapat ninyong malaman kung gusto ninyo mag-start dito. And syempre, always do your own research bago kayo pumasok sa mga projects. Ito, Wax to guys. And alam nyo naman na gustong-gusto ko yung mga ganyang mga project ng Wax. Very simple lang gameplay, mining lang. Click to earn siya actually. Pero again, hindi naman lahat kasi ng crypto hindi lahat ng click to earn. Yan, hindi naman lahat ng click to earn kumbaga hindi sustainable. Depende pa rin yan sa developers ng project. Kumbaga yung mga projects na mga nauna noon, si Farmers World medyo hindi maganda ang takbuhan niya ngayon, pero for the longest time naman yan, naging very kumbaga productive yan. Daming pinayaman yung project na yan. Hopefully makabangon siya. Pero ito ngayon guys, so crypto farms ang bago natin, merong Goldman din, merong mga Splinterlands, yun, namamayagpag naman yun talaga. Kumbaga tuloy-tuloy yung gimmick nila. Okay, so yan, Playtor, have you ever thought about being a cryptocurrency miner but the mining is equipment is too expensive Tapos here's your chance, grab an NFT and be a cryptocurrency pioneer in this new play to earn game right now. So in the current game, miners and energy producers seek to maintain their cryptocurrency mining. Guys, basically, parehas halos siya ng gimmick ng Farmers World at saka ng Goldman. Kumbaga, multiple tokens ang ginagamit sa kanya. Durability and then energy. Tapos parang umiikot-ikot lang siya sa loob. So, hindi siya komplikado talaga. Ito, tingnan natin yung NFTs nila. Ano ba yan? And yung team, nag-face reveal ang kanilang CEO, si Wesley, and then Michael, Michelle ba to? Rafael Freitas, si software engineer. So, tatlo yung nila dyan. Our Collection, tapos Wax and Nefty Blocks. Pero sa Wax sila marami guys. Ito, pakita ko na rin sa inyo. Yung natin. Tapos po, mga Farmers World, yung mga nandyan na mga coins, saka mga iba pang NFTs. And ito, crypto farm siya. Tingnan natin kung magkano yung presyuhan. Pinakamababang presyo ng starter pack guys. Ayan, $110. Tapos, ang odds niya is, tingnan natin asan yung odds ng starter pack na yan. Ito, nakalagay, pack contains 2,000 CFE tokens. Tingnan natin yung membership na bronze. Ito naman, contains a membership card, random type. Card odds is 33.33%. And then, ASIC member type, 33.33. Power member, 33.33. Tingnan natin, parang ito yata guys, yung equivalent ng bronze sa silver membership dun sa sa Farmers World noon. So, parang ganun din yung gimmick niya. Tapos, tingnan natin ito, starter pack na to. Contains 4,000 CFP naman daw. Yan. Tapos, itong isa naman, CFB. 2,000 CFB. Yan. So, tingnan natin itong extra pack. Ito yung sa atin Yan. So, $330 guys. Pack contains an equipment. Equipment odds 80% common, 19% rare, and then 1% epic. So, swertihin kaya tayo. Tatlo yung natin ng gimmick nitong mga pack na to. So, i-open natin yan. Sama natin kayo para makita ninyo yung gimmick na makukuha natin. Sana maganda. Diba? Para naman makabawi tayo sa ating mga gimmick. Mariose. Okay. So, bago natin i-open yun guys, tingnan muna natin yung mga iba pang mga dapat nating malaman dito sa game na to. Phase 1, development of the game. First sale, whitelist. Second sale, whitelist din. Closed beta. And then last sale. Phase 2 is launch ng event. Use AdSense money on burnings.
AdSense. Ito pang YouTube din. Dev of a mobile notify app and then community events. Hire new employees. Hopefully lumaki din to guys. Sabi ko nga sa inyo, wala naman tayong hiniling din sa mga NFT projects na yan kung hindi maging successful. Kasi pag naging successful, magiging successful din yung mga mga investors, mga players. So, kumbaga, yun ang natin, yun ang hoping tayo na magkaroon ng mga susunod na mga projects na mga katulad ng mga nakaraan na talaga nga naman maraming pinayaman. So, what is the Wax Wallet? And guys, Wax Wallet, ito. Ang gimmick ngayon ng Wax Wallet is parang kailangan mo na ng $5. Hindi pala $5, sorry. Parang 5 wax pagka nakikreate ka ng ng wallet. So, make sure to use yung guys, yung referral link na nilagay natin sa baba regarding sa Binance natin. Dito kayo guys, pwede kayong bumili ng wax dito. Okay? So dito rin ako bumibili. So ang presyo ng wax ngayon 14.3. Ayan, tumataas baba siya. Pero for quite some time, maganda ang stability niya. Galing siya sa taas, mga nag-18 pa, nag-48 pa nga dati yan eh. Inabot ko yung kaputukan yan. Grabe yun guys. Solid. Sana bumalik tayo dun sa na yun. Sa presyo na yun pagka nakaahon ng crypto. So, tingnan natin ngayon ano pa mga kailangan natin malaman. Creating account. Ayan. So, pag-create ng account kasi pagka nag-create kayo ng Wax Wallet. So, wax.wallet.io yung niya. Pwede nyo i-hook up lang yung sa sa Google niyo. So, hindi nyo na kailangan mag-add ng email, ng password, ng ganyan. Mas madali pagka sa Google. And para sa akin, mas safe kasi as long as yung two-factor authentication ninyo ng Google ninyo is activated, which I strongly recommend guys. Lagi nyong i-on yan. Mas safe siya. Kasi kahit may mag-try na mag-hack, hindi sila makakapasok unless i-approve ninyo yung login attempt nila sa phone ninyo. Okay? So yun ang maganda dyan sa So reward system. Kaya makikita ninyo yung mga reward system ng mga mga NFTs. Durability system. Ayan, yung kumbaga nababawasan yung durability na yan kada magmamine kayo. Then repair system. Ayan. So makikita din ninyo yan mamaya. Gagawin natin yan. So tingnan natin kung kaya nating yung tipong parang gimmick ng Farmers World lang noon na baga tingnan mo lang kung paano and then figure out mo na kung paano yung gimmick dyan. Okay, beta test. Open beta. Wala naman na masyado mga dyan. Power mining cards. Ayan yung mga yung mga pandigmaan. Medyo mataas na rin ang presyuhan ng mga guys ha. Tignan nyo yung tignan natin yung tools, equipment. So price lowest muna tayo. Ayan yung pinaka lowest guys. 25 20 parang nasa $25 nga yata. Ayan 25 or 25 pala. Sorry, 2,500. Then, yung mga iba pa, kasi pag in-scroll natin yan sa baba, makikita natin yung mga mas rare na mga Pero pinakamababa sa mga nagtatanong magkano entry dyan, pinakamababang entry investment is $55 sa ngayon. Ang ang suggested price is $118 pero kumbaga parang bargain na tong binibenta na to. GPU ang niya. Okay? So, open na natin yung packs natin, guys. Okay, so punta tayo dito sa ating Wax Wallet. Refresh lang natin yan. And then, NFTs. Makikita nyo dito, guys, ang dami niya, no? Tignan nyo. Farmers World, 721. Starship, 126. Farming Tales, Alien Worlds. Sana yung Alien Worlds rin natin. Subukan din natin yung gimmick na yan. So, click lang natin to. Then, unpack na natin yan, guys. Tignan natin kung paano ang gimmick. Ano kaya makukuha natin dito? Unpack. Sana naman epic, guys. Unbox natin. Ano kaya? Magpapalakpakan ba tayo, guys? O malulungkot na naman ang gimmick natin? Reveal NFTs. Tingnan natin. Ito na po. Yan. Ano to? Yan na. Tingnan natin. Ano tong gimmick mo? Tingnan natin yun, guys. Mukhang lang yata yun. Common lang yata yun. Diba? Common lang yun eh. NFTs. Tingnan natin. Papakita niya sa atin yan eh. Ayan, Rare! Alright. Napakaswerte naman natin. Tignan mo nga naman, Meron na agad 343 agad yun. Yes!
Thank you very much. Thank you very much. Unang talpak. Swerte agad. Sana naman wag mag-common yung susunod, guys. Tingnan natin to. Okay, tingnan natin yung i-open natin na susunod. Back lang natin. Doon yata tayo kanina sa opening ng ano. Ayan. Ayan. Box natin ito pangalawa. Sana naman po. Epic. Epic, epic. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Reveal mo na yan. Let's go. Woo! Epic. Here we go. Epic. Yo! Mukhang rare din to ah. Mukhang rare din yan guys ah. Tingnan natin. Duplicate natin yan. Parang feeling ko rare din yun. Kasi 20% ng chance na makakuha tayo ng rare eh. Ay, common. Yun lang. Come on. Come on. Luge, luge, luge. Isa pa, isa pa, isa pa. Dari tayo dyan. Isang rare, isang common, isang epic. Diba? Yak ka pa. Oh, isa Yosef. Let's go. Let's go. Come on. Uy, mukhang rare din to ah. Ito rin yata yung kanina nakuha natin eh. Yun oh, di ba? Rare din yan. Op, tingnan natin siya ulit. And kahit rare lang, okay na. Okay na yan. Yan. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Dalawang rares ang common. Hindi na po masama guys. Okay, so salpak na natin yan guys. Let's go sa game dyan. Okay, so punta tayo sa dito sa Crypto Farms. Inventory. And then deposit. So approval lang yan ng mga ganyang gimmick. O konting lang yan. Konting waiting time lang. So click nyo na lang din yan kung lagi naman kayo magka-Crypto Farms na din. So ayan. So nasa game na siya. Natin yung game na yan. And then may kita ninyo. Mine, no? Diba? So every hour yung gimmick niya. Cost ng repair ito. So hindi pa tayo masyadong familiar sa pero ayan, Ethereum, Bitcoin tsaka pa energy yung niya. So lagay na rin natin yung iba pa. Deposit na natin yan at saka deposit na rin natin yung isa. Sana naman po gumanda ang presyo nito. Ayan, nag-assertion na naman siya. Maximum limit of equipment daw. Ibig sabihin, dalawa lang ang pwede ko ilagay. Yan, sinasabi ko na deposit. Tingnan natin kung doesn't own at least one of the provided assets. Isa yung na-click natin. Equipment exceeded. Maximum equipment exceeded. So, kailangan natin ang something para mailagay din natin yung pangatlong, pangatlong natin, NFT. Pero bago natin ilagay yun, subukan muna natin mag-mine. Tingnan natin yung So, mine natin to. Ito, common to. Yan. So, wag na lang muna natin. Kailangan mo muna pala mag-cooldown. Sorry. So, pag natapos ng cooldown na to, tsaka tayo makapag-mine. Await counter daw pala. Yan. Await counter. So, yan. At ang kailangan niya para doon sa makapagdagdag tayo ng equipment. Diba? Tingnan natin yan. Okay. So, ganito gawin natin, guys. Kasi kailangan din natin ng kailangan din natin ng isa pang kumbaga membership card kasi lahat to puro Bitcoin yung niya. Ayan B. So ang gawin natin, deposit lang natin, dalawang rare na lang muna. Yung common iwan muna natin. Okay? So pag ipunan muna natin yung pangbili ng ating kasi kailangan din natin para parang yung mga nilalaro lang din natin, may membership card para madagdagan yung limit ng ninyo ng nung NFT or nung tools ninyo na ginagamit ninyo para sa specific like Bitcoin ba yan or Ethereum ba yan or yung energy ba yan. So ganun na ganun din yung gimmick niya. So bago tayo bago tayo mag-deposit ng para doon, muna natin to. Subukan muna natin i-ROI yan. Tapos pagka okay na, tsaka tayo mag-decide kung gusto natin paikutin. Kasi nakikita nga na yan, tatlo. Sana man lang iniba na neto. Rare na Ethereum. Yan. Alright. So, ang pagbili guys, tingnan natin ito So, punta tayo sa game. Hindi pa niya na-attach yung isang natin guys. So, refresh lang natin siya. Pasok natin yung isa ding yung isa pang login tayo dito. Yan. So, deposit lang natin yung isa pang gimmick natin. Ito. Sa pang small ASIC. Tapos, ayan, na-deposit na siya. So, bayaan na lang muna natin silang dalawa mag-cooldown. Okay? Pag nag-cooldown na yan, yung durability, cost ng repair. So, bibili tayo ng mga ganito. Okay?
So, since hindi pa naman ano yan, hindi pa naman kailangan ngayon, may energy pa tayo, tapos may durability pa naman siya. So, hindi muna tayo kailangan bumili. Pero, syempre, papakita ko sa inyo kung paano bumili niyan. So, nandito tayo sa Wax Alcor Exchange, guys. And makikita ninyo, dito, ayan yung mga tokens. So, ewan ko kung sino sa inyo ang hindi pa masyadong familiar dito, pero sobrang dali lang naman niya. Hanapin nyo lang, type nyo lang dito, Crypto Farms. Ayan, makikita nyo na yung tatlo. Ako, ginawa ko sa kanya, guys, nilagay ko sa favorites. Para lahat ng mga nilalaro ko, andyan. Yung mga ibang mga games na nilalaro pa natin. Pero nandyan si Crypto Farms. So yan, pwede kang bumili dyan ng mga tulad yan, Energy 0.04. Ayan o, diba? Tumaas siya, bumaba ngayon. Taas nung 0.5. Sana bumalik tayo dyan. 0.12 ngayon. Yan. So, ang presyuhan yan, CFP, 0.04 dito. Bakit 1.2 dyan sa mo? Bakit 1.2 yung... kasi siguro ito yung nire-read niya pa kanina. So, yan. CFP 0.04. Sa tingin ko, parang mas maganda yata ngayon bumili na. May budget pa naman tayo. So, bili na rin tayo pala. Market trade. Buy tayo na siguro, sabihin mong 1.5 bucks. Buy natin yan. Market trade. Yan. So, meron na siya. Then, itong CFE. Yan, CFE. So, bili rin tayo niyan. Mga 1.7 muna. Para lahat-lahat na. 1.7. Okay, so market trade din. Yan, nakabili na tayo. So, balik ka lang dito. Yung energy, yung pwede mong, kumbaga, pagka gusto mong maglagay ng energy dyan mo ilalagay yan. And then, reload balance. Natin tong reload balance natin. Deposit. Ayan, deposit, guys. So, meron tayong 14 na Ethereum. Meron tayong 34 na energy. Pasok natin yan in-game. Lagay mo lang yan dyan. Tapos, ito, 34. So, ayan. 14 tsaka 34 deposit mo. Mawawala na yan doon sa wallet mo. Mapapasok niya na yan in-game. So, approve mo lang yan. Tapos, dapat makikita mo na dito yan sa Yan. May pondo na tayo ngayon. Panggawa. Charge ng durability at saka ng energy pag naubos. Okay? Tapos, pag kinlik mo yan, bibigay sa'yo yan yung yung Bitcoin naman. So, ganun yung gimmick niya. Okay? Very basic lang yan. Madali lang, guys. Okay, so tignan natin to, guys. Yung table na to, ito yung, kumbaga, pinapakita niya sa atin yung potential earnings ng ating mga tools. Pero ito nga, syempre, kailangan i-base mo pa din yan kung magkano yung presyuhan ngayon dun sa Alcor. So, ang CFE, sabihin mo na lang 0.117. 3 lang natin dyan. CFE 0.117. CFB is 0.12. Ano niya? 0.12. Then CFP, tignan natin yung CFP. 0.0401. 0.040 ang niya, gimmick niya. So, to 0.040. So, ganyan ang gimmick niya. And then, anong mga gamit natin? Tingnan natin ulit. Crypto Farms. Small ASIC, 2. At saka meron tayo pero hindi pa natin na ilalagay ito, pero gusto ko ding malaman pagkakasama yan. So, tingnan natin. Small ASIC. Small ASIC, 2 daw ang natin. So, ayan. Tapos, yung Nano ASIC ba yung isa niya? Tama ba? Nano ASIC. Ayan. So, Nano ASIC, lagyan din natin na isa to. So, ang makikita natin dito, earnings per hour, 0.071 and then 4.81 dito. US dollar na profit na, guys. Ito yung sa Wax kasi. So, US dollar na profit per hour. Pero per day, maganda makita natin yung per day. So, ayan. Ang earnings, potential earnings natin, guys, per day would be, sana ba? Nako-compute nyo ba? Ayan. $25.85. Ayan. So, 25 doon. Hindi na masama yun, guys, ha? 1K halos. 1K mahigit pala. So, mababa pa yan. So, pag tumaas to, mas maganda. Mas mataas pa ang potential na pwede natin makuha. So, yan. 25.85 ang ating gimmick. So, nakachamba tayo ng maganda-gandang pagkaka-craft nung So, ang pagka-craft niyan, isang piraso ng small ASIC is $340. So, mga 17,500. Sabihin mo na lang 17,000 ang isa nito. Diba? So, dalawa niyan, yun yung niyan. Yun yung makukuha na. And then, 30 days ang ROI daw.
Okay? Ngayon, ano yan guys ha, naka-base yan sa kung ano yung presyo ngayon. So pagka tumaas, mas mabilis nating makukuha, mas maganda. Okay? Just like what I always tell you and recommend guys, ROI muna tayo, nadala na tayo dun sa mga nakaraang mga gimmick natin. Like yan, si Pegaxi nga, luging-lugi tayo dyan. Dahil nag-hope tayo. Kahit alam ko naman, no, kahit sinasabi ko sa inyo na ROI muna, ang ginawa ko doon is medyo pinigil natin. Baka sakali kasi and yun nga, it just went otherwise. So dito at sa mga susunod na mga projects na pinapasok natin at ini-investa natin guys, ROI muna tayo kahit magkano yung presyuhan at palitan yan. Yun na lang muna. Ilabas na lang muna natin na ilabas. Ilabas natin na ilabas. Mas maganda na yung sigurado kahit na medyo maliit lang. Kesa naman yung pagdating ng dulo, nga. Diba? Nga na lang tayo. Yun ang medyo iniiwasan natin. So ayan guys, makikita nyo 30 days ito, 36 days yung nano. And then yeah, makikita nyo yung mga presyuhan dyan. So let me know guys if meron kayong questions about dito sa Crypto Farms or kung gusto nyo ipa-calculate yung ano ninyo, yung mga tools na gamit ninyo dyan. Put it in the comment section below and then gawa natin ng ano, sabihin ko na lang sa inyo siguro, i-reply ko na lang kung magkano yung potential earnings ninyo doon sa ano, napupusuan ninyo na gimmick. Okay? And syempre, kung may tanong kayo, make sure to use the comment section para masagot natin kung ano man yung question ninyo about kay Crypto Farms. Kung wala man tayong sagot para doon, pwede naman nating i-email yung mga yan. Like yung ginagawa natin sa mga iba pang mga games na pagka may questions or something or mga updates na mga critical, pwede natin silang i-email para mabigyan nila tayo ng sagot. Okay? Make sure guys, again to join yung ating #allout giveaway episode 1. Google Forms link nasa description ng video na to. Put all the details there and then make sure to be active in the channel. Make sure to like, comment on what you think about the video and then put that #allout giveaway episode 1. Ganito na lang muna. I will see you on the next. I'm out. Peace! This channel does not promote nor tolerate any illegal activities. This channel is intended to be used and must only be used for informational and or entertainment purposes only. It is very important to do your own analysis before making any investment based on your own personal circumstances. I am not a financial advisor nor an expert in this field, and I highly encourage that you do your own research or seek a professional for financial advice.